Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Kami po ang pangkat SC11. Kami po ang itinalaga na mag-uulat patungkol po sa mga uri ng diskurso at ang mga halimbawa nito. Ako po si Jackie Lou Cuevas Sugilon. Ako po ang unang tagapag-ulat. Ang mga uri ng diskurso at ang mga halimbawa nito. Ang uri ng diskurso ay mayroong itong 4 na uri. Ang una ay ang pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad, pangangatwiran. Ang una po ay pasalaysay or narrative. Ito ay pangungusap na naglalahad ng isang katotohanang bagay, dapat bigyan ng katwiran ang sinasabi. Ang salaysay po ay may 3 hakbang sa paghahanda. Ang una ay ang pagpili ng paksa, pagsusuri ng paksa o pagbuo ng paksa. May 2 uri ng salaysay. Salaysay na nagpapapatid or informative narrative. Isinusulat upang magbigay ng kaalaman o kabatiran sa mga bababasa. Ito ay payak at tuwiran. At agad-agad naman itong ibinibigay ang mahalagang pangyayari sa salaysay na ito. At ito ay walang banghay, kawili-wili, may layunin at makatotohanan, at gayon din ito ay nananawagan ng damdamin ng tao, dapat ipadama ng mga may akda na mahalaga ang kaniyang kasalaysay, at dapat bigyan din ito ang salaysay na ito ay kapanipaniwala. Sunod po ay tatalakayin ni Miss Jenaline Salvador ang susunod na nasabing paksa. Ito po ay may kinalaman din sa pagsasalaysay. Masining na salaysay o maikling kwento, artistic narrative. Ang paksa ay lubhang mahalaga sa isang maikling kwento. Dito dumadaloy ang nilalaman ng istorya na siyang pinakapuso ng kwento. Dapat angkop sa karakter, ang pangyayari at estilo ng kwento. Iba't ibang uri ng maikling kwento. Number 1. Kwento ng katutubong kulay. Binibigyan din ang kapaligiran ng pananamit ng tauhan, uri ng pamumuhay at hanapbuhay ng mga tao sa nasabing puok. Pangalawa, kwento ng pakikipagsapalaran. Nasa balangkas ng pangyayari ang kawilihan o interes sa kwentong ito. Ikatlo, kwento ng kababalaghan. Mga di kapani-paniwalang pangyayari bukod sa mga katatakutan ang siyang daan sa kwentong ito. Ika-4, kwento ng tauhan. Ang interes ng diin ay nasa pangunahing tauhan. Kalima, kwento ng katatawanan. Binibigyan din ito ng kwento ayon magpatawa at bigyang aliw ang mambabasa. Ika-6, kwento ng pag-ibig. Tungkol sa pag-iibigan ang pangunahing tauhan at kakambal niyang tauhan. Ika-7, kwento ng kapaligiran. Ang pag-asa ay pangyayari na mahalaga sa pangyayari kadalasang patungkol sa kalikasan. Ika-8, kwento ng madulang pangyayari. Binibigyan diin ang kapanapanabik at mahalagang pangyayari na makakapagpaiba o nakapagpabago sa tauhan. Ika-10, kwento ng talino o psikolohiko. Ipinadarama sa mga mambabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari at kalagayan. Uri ng kwentong bihirang isulat sapagkat may kahirapan ang paglalarawan ng kaisipan. Ika-11, kwento ng pagkakataon. Ito ay sinulat sa isang partikular na pagkakataon. Paglalarawan, ang layon ay bumubuo ng isang hugis o anyo ng tao, puok o pangyayari sa pamamagitan ng mga angkop at piling salita na may 2 uri ng paglalarawan. Unang bilang, karaniwang paglalarawan. Paglalarawan sa mata lamang ang ginagamit kung ano ang nakikita at ilalarawan. Hindi kasangkot ang damdamin at opinyon dito ng sinuman. Sa paglalarawan, dito ginagamit ang ating mga mata
paglalarawan ng isang bagay. Hindi dito kaayon ang damdamin o opinyon ng sinuman. Ikalawang bilang, masining sa paglalarawan. Paglalarawan nakahihigit ang katangian na nagtataglay din ito ng mga katangian ng karaniwang paglalarawan. Ngunit ito ay pupukaw ng guni-guni kung saan ang damdamin at isipan ng mambabasa ay nagpapagalaw ng author. Gumagamit ang author ng mga tayutay na at salita, matatalanghaga, makikita ang masining at paglalarawan sa maikling kwento, nobela at tula. Dito sangkot ang damdamin at isipan ng mga mambabasa. Makikita natin ito sa mga nobela at tula. Paglalahad ang layunin ay magbigay kaalaman, pagpaliwanag at tumugon sa pangangailangang pangkarunungan. Expository, writing sa English. Karaniwang mababasa sa mga aklat, pahayagan, artikulo at mga magazine. Hindi nagsasalaysay ng isang kwento, hindi rin ito naglalarawan ng isang bagay, lalong hindi nagpapahayag ng isang paninindigan. Ang layunin ay gumawa ng isang malinaw at walang kinikilingang pagpapaliwanag ng anumang bagay na nasasaklaw ng kaalaman ng tao. Iba't ibang anyo ng paglalahad. Pagbibigay katuturan, karaniwang anyo ng paglalahad na palilinaw ang pangunawa sa kahulugan ng isang bagay, tao, pangyayari, dinarama o konsepto. Pagsunod sa panuto. Ito ay pagbibigay patnubay sa isang paraang malinaw, payak, maikli, at madaling maunawaan. Angkop na angkop ito sa paggawa ng isang bagay. Pangulong tudling o editorial. Ito ay nagsasaad ng kuro-kuro o damdamin ng patnugot ng pahayagan o magasin. Mababakas ang katalasan ng isipat, damdamin ng editor na sa kanyang pangulong tudling. Mga uri ng editorial, nagpapabatid, nagpapahalaga, umaamukin, naglilibang, komentaryo, nagbabalita, pamumuna, sumasalungat. Pangulong tudling na nagpapabatid, editorial information, layuning mabigyang diin ang kahalagahan ng isang pangyayari o mabigyang linaw ang ilang kalituhang bunga nito. Pangulong tudling na nagpapakahulugan, nagpapaliwanag ng kahalagahan o kahulugan ng pangyayari. Pangulong tudling na nakikipagtalo, hinihikayat ang mga mambabasa upang pumanig sa idea o paniniwala ng manunulat. Pangulong tudling na namumuna, kapwa inihaharap ng sumulat ang mabuti at masamang katangian ng isang issue. Pangulong tudling na naghihikayat, binibigyan diin ang mabisang panghihikayat. Ikaapat na bahagi ng paglalahad, balita, naglalaman ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ikalimang bahagi, suring basa, anyo ng paglalahad na naglalaan ng objektibong pagsusuri na nilalaman ng aklat, layuning ipinakita ang maganda at kahulugan o kapintasan ng suring aklat. Nagbibigay ng hatol ang sinuri kung ito ay kalugod-lugod, kaya dapat basahin. Ika-6 na bahagi, ulat. Ito ay maaring pasalita o pasulat na naglalahad ng mga kaisipan, kaalaman, nakuha, natutunan o nasaliksik mula sa binasa, narinig, nakita o naranasan. Ang paggawa ng ulat ay isa sa inaasahang gawain ng mga mag-aaral. Ito ay maaring isagawa, pasalita man o pasulat. At ang isang uri pa po ng paglalahad ay ang ikapito po ay ang sanaysay.
Ito po ay anyo ng paglalahad na nagbibigay ng kuro-kuro, pananaw, paniniwala at damdamin ng sumulat mula sa kanyang karanasan at sa kanyang palagay ay may katotohanan. Ang sanaysay ay maaaring maikli, mahaba o personal o kombinasyonal at kung minsan ay piling-pili ang mga salitang ginagamit at may halong aral. At gayon din, sa sanaysay po may dalawang uri. Ang una po ay maanyo o formal, kung saan sinasabi dito na gumagamit ang author ng piling-piling salita at nagpapakita ng malawak na kaalaman sa paksa. At yung pangalawa po ay yung malaya o di formal, na sinasabi dito ay kawili-wili ang mga paksa at ang pagpapahayag ay may himig, pakikipag-usap, masigla o mapagpatawag ngunit naglalaman din ng mahalagang kaisipan. Balangkas, nagbibigay direksyon sa pagsusulat. Kung wala ito ay maaaring lumayo ang paglalakbay sa paksa at maging magulo o maligoy ang sulatin. Sa pagbabalangkas, pinagsasama ang mga mahalagang kaisipan o idea at binubukod ang mga patulong na kaisipan. Ito ay maaaring isulat ng patalata o panghungusap o salitang parera. Halimbawa ng balangkas, mga espesyal na pagkain ng Pampanga. Pang-ulam. Number 1. Letter A, longganisa. B, tocino. Pangalawa, panghimagas. A, kalamay. 1, biko. Kutsinta, bibingka, puto bongbong. B, matatamis. Turonis di kasoy ng Santa Rita. Number 2. Delikasis ng Sasmuan. Ikatlo, halo-halo ng rason sa guwa-guwa. Ang atwiran, naglalayong humikayat ng ginagamitan ng lohika at patunay o katibayan. Mahalaga ito sapagkat lumilinang ng matalas na kaisipan upang mapaniwala at mapakilos ang iba ayon sa ating kagustuhan. Narito ang uri ng mga pangangatwiran. Pabuod na pangangatwiran, inductive reasoning. Nagsisimula ito sa maliit na detalye at nagtatapos sa isang panlahat na kaisipan. Tatlong paraan ng pagbuod ng pangangatwiran. Una, patulad. Paglahad ng pagkakatulad ng katangian, susuriin dito hahango ng conclusion. Ito ang mga halimbawa. Ang pagmamatuwid na si Ace ay magaling na arkitekto dahil ang kanyang ama ay magaling ding arkitekto. Ikalawa, pag-ugnay batay sa katotohanan, ang bawat pangyayari ay may dahilan. Na ito ang mga halimbawa. Nalugi si Roy dahil ipinamimigay niya ang kanyang tinda. Ikatlo, patibay. Ito ay nanghahawakan ng mga ebidensya, katibayan at patunay. Narito rin ang halimbawa. Si Lucio ang salarin sapagkat ang kanyang tsinelas ay nakita sa tabi ng bangkay. Ay, pasaklaw na pangatuwirang deductive reasoning. Tinatawag ding silogismo. Sa lohika, ang isang silogismo ay isang uri ng didaktibong pangatuwira na binubuo ng isang pangunahing saligan, isang minor de edad na premise at isang conclusion. Pang-uri ay syllogistic. Kilala rin bilang isang pang-uri ng argument o isang karaniwang categorical syllogism. Ang terminong ay isa mula sa argo upang magpalagay ng pagbilang umasa. Ang isang masaklaw na katotohanan ay kinakabit sa isang tiyak na pangyayari o detalye. Halimbawa ng silogismo, ang pangunahing batayan, ang mga kapampangan ay mababait. Pangalawang batayan, si Rosie ay kapampangan. Conclusion, si Rosie ay mabait.
Talumpati, ito ay magalang na pagsasalita sa harap ng publiko tungkol sa isang mahalagang paksa, luma man o bago, para magturo, maghimasok, mag-aliw at magpabatid. Paraan ng pagbigkas ng talumpati. Binasang talumpati. Ito ay pinaghahandaan, sinusulat at binabasa, binibigyan ng sapat na oras upang maghanda. Isinaulong talumpati. Talumpating isinulat o minimorya at nag-iensayo muna bago gawin. Dagliang talumpati. Tinatawag ding impromptu speech, biglaan at bibigyan lamang ng ilang minuto o oras upang makapaglahad at makapagpaliwanag.